Magandang umaga, mga bata. Magandang umaga rin po sa lahat ng mga guro at mga magulang at mga bisita na kasama natin ngayong umaga para sa ating misa. Inaanyayahan po ang lahat na maghanda na dahil tayo ay magsisimula sa loob ng ilang minuto. Maaari munang ibaba yung mga kandilang papel. Okay, ibaba sa bilang na 5. 1, 2, 3, 4, at 5. Sasabihin muli kung kailan ito kukunin at kung kailan ito gagamitin. Salamat. Santos na Ginoo sa tanang panahon, ikaw ang among hari, kagahapon o karon. Sa tanan nga katuigan, pagkadayon ka, walay tupong ang pagmahal nga gihatag mo. Santo Niño, Señor Santo Niño, o daghang salamat sa kaayo mo. Dayon sa kanunay ko, simbahon ka ngayon. Santo Niño, kumako. Hari sa kalipay, hari nga gamay, hatagan unta kami lunaw, diha sa dughan mo. Hari nga gamhanan, hari sa tanan, walay tupong ang pagmahal nga gihatag mo. Santo Niño, Señor Santo Niño, o daghang salamat sa kaayo mo. Dayon sa kanunay ko, simbahon ka ngayon. Santo Niño, kumako.
Magandang umaga muli, AGS Community. Mangyaring ihanda na ang sarili, tayo ay magsisimula na sa ating banal na misa. Magsitayo ang lahat.
Magandang umaga mga kapatid kay Kristo, kaisa ng buong bansa, lalo na sa mga kababayan natin sa Visayas. Ipinagdiriwang natin ngayon ang Panginoong Hesukristo, ang banal na sanggol, ang Santo Niño. Ang pagdiriwang natin sa Santo Niño ay pagdiriwang din natin ng kaloob ng Diyos na pananampalatayang Kristiyano sa atin. Sa pagdating ng mga dayuhan mula Espanya, na ipahayag ang mabuting balita ni Kristo sa ating kapuluan at ang pananampalatayang ito na itinanim ng mga misyonero ay buhay na buhay pa rin hanggang ngayon. Ngayong umaga din, bubuksan natin ang hubileo sa ating pamayanan. Itong pambihirang paggunitang ito ay nagaganap sa simbahan tuwing 25 taon. Panahon ito ng pagpapala, pakikipagkasundo at pagpapanibago. Panahon ito nagsimula ito ng buksan ni Papa Francisco ang banal na pintuan sa Basilika ni San Pedro sa Vatikano at magpapatuloy ito hanggang kapistahan ng pagpapahayag ng Panginoon sa ika-6 ng Enero taong 2026. Masaya tayo sapagkat ang mamumuno sa ating misa at magbubukas ng hubileo para sa atin ay ang bagong obispo ng Cubao, ang lubhang kagalang-galang na Elias Ayuban Jr. Kaya't buong galak nating ipagdiwang ang Diyos na sumasama sa atin at nakikisama sa atin. Siya ang Panginoong Hesukristo, ang ating pag-asa. Halina't parangalan siya sa pagsisimula ng ating pagdiriwang.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumayo rin. Maligayang pista ng Santo Niño Ateneo Grade School. Masaya akong makasama kayo sa araw na ito. Pista ito ng mga bata dahil ang Panginoong Jesus ay naging bata tulad ninyo. Kahit pa bata, ang imahe ng Santo Niño ay naging punla ng pananampalataya dito sa ating bansa. Nakikita sa Batang Jesus ang pagmamahal sa atin ng Diyos na siyang Ama nating lahat na pinupuspos tayo ng pagpapala. Sa misang ito, bubuksan din natin ang hubileo. Ito ang ating lakbay pag-asa. Naglalakbay tayong sama-sama tungo kay Jesus. Siya ang ating pag-asa. Kasama natin siya sa paglalakbay. Kasama natin ang isa't isa. Binubuhay natin ang pag-asa sa isa't isa. Kayong mga bata, kayo ang pag-asa ng ating bayan at simbahan. At sa misang ito, ipagdasal natin ang lahat ng mga bata, lalo na ang mga batang kapo sa buhay at nasa kuko ng karahasan. Ipagdasal din natin na lahat tayo, anumang edad, ay maging tulad ng mga bata na kumikilala sa Diyos bilang Ama at nananalig sa Kanyang kabutihan, paggabay at pag-ibig. Maging tulad din tayo ng bata sa pagturing sa kapwa. Umunlad nawa tayo sa karunungan at lalo nawa tayong kalugdan ng Diyos at ng mga tao. Maghatid pag-asa, nawa tayo sa ating kapwa. Halina at dumulog tayo sa Panginoong may kapal at pagsisihan at talikuran ang ating mga kasalanan upang tayo naman ay maging kawangis si Kristo, masundan ang kanyang turo at halimbawa. Makapangyarihang Diyos at prinsipe ng kapayapaan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Anak ng Diyos at anak ni Maria, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Salitang nagkakatawang tao at kadakilaan ng Ama, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol noong siya ay maging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapagkumbabaan, sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan upang kami mapabilang sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo tayo at makinig sa mga pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapala. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo at sa atin ngang pakikipag-isang ito. Hinirang niya tayo bago pa nilika ang sanlibutan upang maging banal at walang kamintasan sa kanyang harapan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay kanyang itinalaga upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak, kaya nga mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoon Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalaala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos, ang dakilang Ama, ng pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway, liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa'y namamalas,
Parangalan natin ang Panginoon sa mabuting balita. Magsitayo ang lahat. Sabay-sabay nating sabihin, naging tao ang salita upang tanang maniwala ay kanyang gawing dakila. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi niya siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazareth at naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manatili tayong nakatayo, babasbasan tayo ng obispo gamit ang aklat ng mabuting balita, magtanda tayo ng krus.
Magsiupo ang lahat. Magandang umaga ho sa inyong lahat. We know if the celebration has just started or it is already about to end by the manner by which the children respond to the greeting. Pag mahina yung sagot ay pagod na at matatapos na yung celebration. Pero kung masigla at malakas pa yung sagot ay kaumpisa pa lamang. Sa Cebu, pag pinagdiriwang ang kapistahan ng Senyor Santo Niño, ang sigaw ng mga tao ay Pit Senyor. Pag sinasabi kong Pit Senyor, kayo din ay sasagot na Pit Senyor. Now we know kung pagod na ba kayo or kaumpisa pa lamang. Pit Senyor! Mukhang kulang ng sigla. Pit Senyor! And now my second question. Alam niyo ba ano ang ibig sabihin ng Pit Senyor? Do you know what it means? Okay. Who among us here understand or speak Cebuano? Yan. Pit is the short for sangpit. Sangpit means to call. If you call your mother, sangpiton nimo imong inahan. You call your mother. Or to invoke, to plea, to ask. The word in Cebuano is sangpit. That's why we shout Pit Senyor, short for Sangpit Senyor. So today, as we celebrate the feast of the child Jesus, we call our God Pit Senyor. We call our God who assumes the likelihood, the likeness of a child. No? It's so beautiful because the Lord embraced our humanity in the form and image of a child. Una natin nakilala ang Panginoon sa ating bansa sa pamamagitan ni Senyor Santo Niño. So much so that we are so grateful for the child Jesus. And the devotion among the Filipinos to Senyor Santo Niño is so widespread that the Vatican, the Holy See, has given us a special permission to celebrate the third Sunday of January for the Filipinos in the Philippines and those who stay outside the Philippines. We have a God who assumed the likeness of a child. And we are so happy because in front of a child, we are not threatened. We are not afraid. We love children. As we celebrate this feast, we are reminded how we should relate to our God and how God relates to us. God sees us as His children, and we see God as our Father. When we consider God as our Father, it also means that we consider one another as sisters and brothers in Christ. So much so that when we pray the Lord's Prayer, as we articulate the words, Our Father, we also make a confession, a recognition that we belong to the same family with one Father and one Mother in heaven. The Lord sees us as His children. Di ba po, pag yung bata, pag meron siyang pangangailangan, when the child cries, the mother will not ask the child, okay, what merit do you have to deserve my attention? What accomplishment have you done so that I will give you your food?
she will not ask that. The moment the child cries, she leaves everything to attend to the needs of the child. Ito rin, mga kapatid, ang aking paningin sa ating Panginoon. He does not count our merits to give us His love because we are His children. Hindi tatanungin ng Panginoon, ano ba ang iyong mga accomplishments? Ano ba ang iyong mga awards? The moment we invoke the name of the Lord, Pit Senior, He attends to us. Even sometimes more than what we ask for. Even if we do not deserve, even in the midst of our flaws, our sinfulness, and our share of imperfections, He loves us not because we are good, but because we are His children. It also tells us how we should relate with the Lord. We do not need to pretend. No need for pretensions because He sees everything that we are and everything that we do. He sees our hearts. We can open up to Him whatever is inside our hearts because we are His children. We belong to families with their own share of challenges, their own share of difficulties. And we heard in today's gospel the difficulties and the challenges that the Holy Family also experience, even if Jesus is with them. The presence of the Lord in our families, the presence of the Lord in our lives does not cancel, does not annul our share of challenges. And in today's gospel, they were so worried, Mary and Joseph, that they apparently lost their son. They went back and looked for Jesus only to find Him in the midst of the adults, the learned. And Jesus told them, "Don't you know that I am in my Father's house?" My dear children, little by little, as we grow in age and wisdom, we also discover slowly our own calling, our own vocation. Khalil Gibran, a very famous author, poet, said that the children are like arrows in the hands of the archer. But the archer is not our parents. It is God. Our parents are only the bows that help facilitate where the arrow should go. But it is God who determines our own vocation and mission in life. God is the archer. Our parents are our arrows. Sorry, the bows, and we are the arrows to be able to reach the target. The bows facilitate, but God has a special calling for each one of us. And in today's gospel, the Lord realizes His calling to be with the people, to be in the Father's house means to do the will of the Father. So my dear children, before you I stand with so much respect and reverence, not because you are small, but because the Lord has a lot in store for you. Some of you may become teachers in the future, and maybe a few will become priests. Some of you will become civic leaders. So I bow before you because God has a lot of promises in store for you. But you will not remain small.
like our Lord Jesus, you will grow in age and wisdom na kalugod-lugod sa Panginoon. I pray and hope that you will grow as virtuous Filipinos, committed Christians. Pope Francis calls you not only the future of the church, but the present of the church. So we pray to our Senior Santo Niño that He will bless you and He will bless your families, that in the midst of trials and difficulties, you will grow together in wisdom and you keep, like Mary, everything in your heart. Again, we call God, Pit Señor. Please all rise as we offer our intercessions for this Mass. Ibigay ng ating Ama sa langit ang pinakadakilang kaloob, ang kanyang mismong bugtong na anak na si Jesus, kung kaya makakaasa tayo sa kanyang palagiang tulong sa lahat ng ating mga pangangailangan. Manalangin tayo sa kanya at sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ipanalangin natin ang ating inang simbahan. Matularan nawa ng bawat Kristiyano ang halimbawa ng batang si Kristo. Ang Santo Niño maging mapagkumbaba, mabait at masunurin. Magsikap na umunlad sa karunungan at pananampalataya at maging matatag sa patitiwala sa Diyos Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ipanalangin natin ang ating bayan upang ang mga aral na itinuturo sa mga bata ay madala ng bawat Pilipino hanggang sa pagtanda. Maging mabuting halimbawa nawa ang mga nakatatanda at mga nasa kapangyarihan sa mga nakababata. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Manalangin natin ang mga bata na palaboy sa langsangan, mga may sakit, mga hindi makapag-aral dahil sa kahirapan, mga hindi makakain ng sapat, mga iniiwan ng magulang, mga napipilitang magtrabaho para mabuhay at mga napapatay sa karahasan. Makita nawa natin sa kanila si Kristo at maging si Kristo nawa tayo sa kanila sa ating pagmamalasakit at pagtulong. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ipanalangin natin ang ating pamayanan. Nawa sa ating pagpaparangal sa Santo Niño, matutunan nating maging mga anak na nagtitiwala sa ating Ama sa langit at magmahal sa ating kapwa at kapatid na tulad ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa ating. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa maging mabuti tayo sa ating paawalan. Iwasan sana natin ang manakit ng kapwa at ituwing nawa nating kapatid ang bawat isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami.
Ipanalangin natin ang bawat bata sa mundo. Makaranas nawa sila ng masaya at malusog na pagkabata. Magkaroon nawa sila ng sapat na pagkain, karunungan, laro at kalinga. At umunlad nawa sila sa kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ipanalangin natin ang mga yumao nating mahal sa buhay, mga kaibigan at ang mga batang maagang pumanaw dahil sa sakit, sakuna, aksidente, kapabayaan at karahasan. Makatuloy nawa sila sa tahanan ng langit at magkasama-sama nawa tayo upang lumigaya sa piling ng Diyos, Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ipanalangin natin na maging mabunga sa pananampalataya, pag-ibig at pag-asa para sa bawat Kristiyano ang taon ng Hubileo. Itaas natin sa Diyos ang ating mga panalangin sa ating mga sarili, pamilya at pamayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming mapagkalinga, ipagkaloob mo sa amin si Jesus upang maging aming huwaran at manunubos. Dinggin mo ang mga panalangin ng iyong mga anak at ipagkaloob mo ang aming ikabubuti sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid na ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin, naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo, ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay may tampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong iglesyang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian kasama ang mga diakono. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at pagpatuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ng mga banal, lahat ng mga banal ng kapisanan ni Jesus, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa pagbigkas natin ng mga salitang Ama namin, atin din kinikilala na tayo magkakapatid na merong isang Ama at isang Ina sa langit. Kaya ngayon, ating dasalin ang dasal na itinuro sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng ating mga kasalanan at ang kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa piging ng ating Panginoon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal, sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na Birhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo sa kapwa-tao, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon, babasahin ang bahagi ng proklamasyon ni Papa Francisco para sa banal na taon ng Hubileo. Sabi ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, hindi tayo binibigo ng pag-asa. Hinikayat niya ang pamayanang Kristiyano sa pag-asa kay Kristo. Pag-asa ang puso ng hubileyong ito na binubuksan ng Santo Papa tuwing 25 taon ayon sa matandang tradisyon ng simbahan. Para ito sa lahat ng peregrino ng pag-asa. Peregrino means pilgrim. Mga peregrino ng pag-asa, mga maglalakbay patungong Roma para sa banal na taon at mga magdidiwang nito sa kanilang mga simbahan. Para sa lahat, maging pagkakataon nawa ang hubileyong ito para sa tunay na personal na pakikipagpo sa Panginoong Hesus, ang pintuan ng ating kaligtasan na ipinahayag tuwina ng simbahan sa lahat na siyang ating pag-asa. Nawa, ang hubileyong ito ay maging banal na taon na puno ng pag-asang hindi kumukupas ang ating pag-asa sa Diyos. Maakit nawa tayo sa pag-asang ito. Sa ating pagpapatotoo, maibahagi nawa natin ang pag-asang ito sa mga nangangailangan nito. Nawa ang ating pamumuhay ang magsabi sa kanila, magtiwala kayo sa Panginoon, magpakatatag kayo at huwag mawala ng pag-asa. Magtiwala lamang kayo sa Panginoon. Mapuno nawa ng kapangyarihan ng pag-asa ang ating mga araw habang pinananabikan natin ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo na ating pinupuri at dinarangal ngayon at magpakailanman. Ngayon, bubuksan ng ating mahal na obispo ang magiging tanda ng hubileo para sa ating pamayanan. Ito ang icon ng Panginoong Hesukristo, ang ating pag-asa. Habang ito ay ginaganap, awitin natin ang himno ng hubileo.
Sabay-sabay nating dasalin ang panalangin para sa taon ng Jubileo. Father in heaven, may the faith you have given us in your Son, Jesus Christ, our brother, and the flame of charity enkindled in our hearts by the Holy Spirit, reawaken in us the blessed hope for the coming of your kingdom. May your grace transform us into tireless cultivators of the seeds of the gospel. May those seeds transform from within both humanity and the whole cosmos in the sure expectation of a new heaven and a new earth, when, with the powers of evil vanquished, your glory will shine eternally. May the grace of the Jubilee reawaken in us, pilgrims of hope, a yearning for the treasures of heaven. May that same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternally blessed, be glory and praise forever. Amen. Magsiupo ang lahat. Ngayon, pakinggan natin ang ating punong guro, si Ginoong Jervy Robles, para sa kanyang mensahe at pasasalamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pasalamatan natin ang lahat ng nagtulong-tulong sa pagdiriwang na ito. Ang sponsoring grade level natin ngayong umaga, ang grade 3. Nais kong pasalamatan ang mga nagbasa at mga nag-alay, pati na rin ang kanilang mga guro. Pasalamatan natin ang mga naglingkod sa pagdiriwang, ang ating Knights of Christ, ang ating Ateneo Boys Choir, ang kagawaran ng musika, ang mga tumulong magdulot ng pakikinabang at ang health services. Pasalamatan rin natin ang mga naghanda ng pagdiriwang, ang CFMO at mga custodians, ang mga kawani ng KEMC, ang lupon ukol sa liturhiya, ang AFOR Council at ang Campus Ministry Office. Pasalamatan natin ang mga namuno sa pagtugtog sa sinulog, ang Blues Tamboleros. Ang mga namuno sa pagsayaw ng sinulog, ang Dance Club at si Binibining Darcy Molines Sese. Palakpakan natin silang lahat. Nais din nating pasalamatan sila Brother James Seneriches, Brother John Andre De Paz, Reverend Melvin Polme, at si Brother Jack Lay John. At ang ating kapilyan, ang paring nakipagdiwang si Father Vic Desus. Palakpakan natin sila. At sa huli, pasalamatan natin ang ating punong tagapagdiwang, ang lubhang kagalang-galang Elias Ayuban Jr., CMF, ang bagong obispo ng Cubao. Palakpakan po natin siya. Bishop Elias, sa ngalan po ng buong komunidad ng Ateneo, ikinararangal ko pong ipahayag ang aming lubos na pasasalamat sa inyo sa okasyon ng pagdiriwang natin ng kapistahan ng Santo Niño. Ang inyong naging tugon na pamunuan ng ating pagdiriwang ng Eucharistia ay lubhang katangi-tangi at tunay na hindi malilimutan ng ating mga mag-aaral dito, mga guro at kawani. Ang inyo pong presensya dito sa grade school ay nagpapaalala sa amin ng aming malalim na koneksyon sa inang simbahan at nagpapatibay sa pangako namin sa aming misyon bilang mga Kristiyano. Ang kaalaman na inyong ibinahagi sa inyong homilya ay tiyak na tatatak sa aming komunidad habang patuloy naming hinuhubog ang mga kabataang lalaki at babae dito sa Ateneo. Ikinalulugod po namin na pinili mo po kaming makasama ngayong umaga. Isa po marahil ang Ateneo sa mga una ninyong pinaunlakan. Naniniwala po kaming may mga espesyal na pagpapalang matatanggap ang aming komunidad dito sa grade school, hindi lamang dahil ipinagdiwang natin itong mahal na debosyon sa Santo Niño,
kundi rin dahil sa inyo, Bishop. Basbasan niyo po kami. Mananatili rin po kami o mananatili ka rin po sa aming mga panalangin habang inyong sinisimulan at pinagpapatuloy ang ministeryong pamunuan ang ating diocese. Palaging bukas ang aming mga pintuan para po sa inyo. Maraming salamat po. Muli, palakpakan natin ang bagong obispo ng Cubao, ang kagalang-galang Elias Ayuban Jr. Sabay-sabay at malakas nating sabihin bilang isang komunidad, Pit Senyor! Maraming salamat sa inyong lahat. Magsitayo ang lahat. We will now do the special blessing for the children. Ang kapistahan ng Santo Niño ay kapistahan ng mga bata. Ngayon igagawad naming mga pari at ako bilang obispo ang pagbabasbas sa mga bata. Mga bata, iyuko ninyo ang inyong mga ulo at magdasal ng tahimik para sa pagpapala ng Diyos. Panginoon naming Diyos, mula sa labi ng mga bata, lumilikha ka ng awit ng papuri. Kaawaan mo ang mga batang ito na ipinagkakatiwala ng pagmamahal mong pagkalinga sa mga mag-anak at pamayanang bumubuo ng iyong simbahan. Ang anak mong isinilang ng mahal na birhen ay malugod na tumanggap ng mga batang maliliit sa kanyang niyakap, binasbasan, kinalong at ginawang huwaran para sa lahat. Dumudulog kami sa iyo, Ama, upang pagkalooban sila ng biyaya sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na lumago sa kristyanong pamumuhay at magpatunay sa iyong katotohanan at pag-ibig sa kanilang pagsisikap, maging tapat sa pananampalataya na kanilang minana at tinanggap noong sila'y binyagan. Paunlarin mo sila sa karunungan, panatilihin sa mabuting kalusugan, palakihin sa pagmamahal at disiplina, at maging kalugod-lugod nawa sila sa iyo at sa kapwa tulad ng bugtong anak mong si Jesucristo na aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Si Jesus ay naging tulad natin, kaya dapat nating laging tularan si Jesus. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin, paglingkuran at tularan. Salamat sa Diyos. Ngayon, kunin natin ang ating imahe ng Santo Niño o kandila at buong kagalakan tayong magpuri sa Diyos. Halina tayo'y magsinulog. Viva Pit Senyor!
Magsiupo ang lahat. Para sa maayos na pagbalik sa inyong mga silid, makinig ng mabuti. Manatili muna tayong nakaupo. Unang aakyat ang ikatlong baitang at dadaan sila sa harapan. Grade 3, hindi na kailangan pagpatung-patungin ang mga upuan para makaakyat tayo agad. Sasabayan ng grade 5 ang grade 3 pero dadaan sila sa likod at pagpapatong-patungin muna ang mga upuan. Kapag nakalabas na ang grade 3, susunod na agad ang grade 4 na pagpapatong-patungin